Hey guys, welcome back to the vlog. This is Ina, and for today's video, ito na tayo sa mga exciting part dahil nasa kabanata 10 na tayo ng I Love You Since 1892. At dito na tayo magbabardagulan lahat. So, let's start in 3, 2, 1. Ito na. Asul na sobre. So, ito na yung letter na nagpagulo ng lahat. Hindi ko na yata kailangan pang humiling ngayong gabi. Dahil ito pa dami ng aking hiling. Makita ka. Shucks, oo nga pala. Grabe naman tong si Leandro. Nakakalain niya na siya yung hinihintay ko. Magandang gabi, mga Pilipino. Sobrang bago ni Leandro. Magandang gabi, Padre Olympia. Mag-uumpisa na ako sa John. Tapos na kayo. Ewan ko kung may papapansin yung mga technical Sumama po kayo sa akin. Nahuli po na Don Alejandro at Dona Soledad. Magkasama po sila Ginoong Juanito at Binibining Helena. oh my God, ito na. Like, the stress. Grabe, ito na siya. Everything is so crazy. Pagbilita, lumapit ka rito. Grabe, sobrang powerful ng boses ni Makinig ka kaya, ma. Christian Mas lalo Vasquez. siyang magalit sa'yo. Like, hello guys. Guys, why like that? My God. Nakaka-stress. Kung ako man yun, parang maiihi pa ako sa kung saan eh. Parang, oh my God. Totoo ba na ikaw ang nagudyo para paglapitin siya? My God! Kaso hindi naman niya alam na mafo-fall si Juanito. Isa naman ito na Leandro katotohanan. Si Carmelita ang naging tulay sa inyo ni Juanito. Sobrang desperada kasi ni Helena. Na parang, Carmelita, naging tuloy namin ni Juanito. wala na bang ibang lalaki? Si Juanito lang ba talaga? Nilalag niya ako. Pagkatapos ko siyang tulungan mapalapit kay Juanito. Agree. Kasalanan ko ba yun? My gosh, ayan si Leandro. Tapos malalaman niya, Carmelita, totoo ba ang sinasabi nila? naku. Grabe pa naman yung pagiging patriarchal nung araw. As in, tatay lang yung may karapatang mamuno. At masusunod sa isang household. Oh my gosh. Ang tagal. Like, kinakabahan ako. Wala akong kasalanan si Carmelita. Tinulungan lamang niya bilang kaibigan si Helena. Medyo betrayal. So, grabing betrayal yung ginawa ni Helena. Anong nangyayari dito? Sinira ng iyong anak ang aking tiwala. Sinira ng iyong anak ang kasunduan ng ating mga pamilya. Grabe, sobrang powerful ng boses ni Christian Vasquez. Hindi si Juanito ang may kasalanan ng lahat ng ito. Hindi si Carmelita. Walang kasalanan si Carmelita dito. Ako po ang may kagagawa ng lahat ng ito. Ano ba?
Oh my God. Ako'y sa iyo at ika'y sa akin. Oh my God. Ako'y sa iyo at ika'y akin. Napaka-clumsy mo kasi talaga, Carmelita eh. Carmela. Para sa akin. Ibig sabihin, may gusto siya sa akin. Kaya pala gusto niya malaman kung ano sa mga. Sapat na ba ang ebidensya tungkol ang patunayan ng pagtataksil sa aking anak? Ayusin mo ang pananalita mo ni Andro. Eh, hindi naman para kay Helena yung sulat na yan eh. Tutulungan ni Carmelita na magkatuluyan si Juanito. Sapagkat may sarili siyang dahilan. Sabihin mo na, Carmelita. Matanda ba si Natasha kay Leandro? Di ba mas matanda si Leandro? Pero parang mas matanda pa siya. Oh my gosh. Totoo po. Totoo po na pinaglamig ko po. Si Helena. At totoo rin po na hindi ko gusto matuloy yung kasal. Ang sakit sa ulo. Ganito pala siya kapag napapanood na. Kasi nung nasa libro pa lang, sumasakit na yung ulo ko nung binabasa. Sino kinilig dyan? Kinilig talaga si Leandro dyan kahit sobrang seryoso ng mga pangyayari. Parang, grabe, ang sakit na no, Juanito. Akala mo, ikaw na yung gusto niya, pero iba pala yung gusto niya. Ang gwapo ni Leandro. Grabe na to. Malinaw na walang magaganap na kasalan. At simula sa araw nito, pinuputol ko ang ugnayan ng pamilya Monte Carlos sa aking pamilya. Ito rin, nakakagigil si Natasha. Like, saya ka girl, saya ka. Hindi mo alam. At that moment, your family will be ruined. Maaari ba naman natin maayos tong gulo na to, hindi ba? Tawan mo ako. Nabis kong pagsisisihan ng may kasal si Carmelita sa anak nilang taksil. Wala akong karapatan sabihan kami ng ganyan. Baka nakakalimutan ko na pinuno ako ng bayang ito. Guys. Alam nyo, imagine ko tong scene na to sa isang kwarto. Like, or sa isang bulwagan sa bahay, ganun. Hindi ba ang iyong sinabi? Hindi na matutuloy yung kasal nyo nung dapat na hindi. Nagigets nyo ba? Pero siya yung malungkot. Kasi nga may feelings na siya, di ba? Yung ayaw niya umamin. Like, for real, girl. It's your fault. Vlog ako. Ito na nga. Ito yung susuyuin niya, yung tatay niya. May Shanghai. Oh my gosh, the confrontation. Alam ko na mag-isang voice sila akla naman sa to. Oh my God. Ang daming alam ni Helena, ha? Sino ang source mo? Hinihintay na sa plaza. Kaya hindi na siya Truth hurts kasi talaga, girl. Lalo na pag hindi ka pinipili ng taong akala mo gusto sa'yo. Dahil ang katotohanan na malabo na akong mahalin ni Juanito. Yung ang haba nung letter. Ito yata yung tula. Dahil umiibig na siya sa'yo. Kailan sandali. Yan, sa sobrang kaklamsihan mo kasi. Ayan, nabuking ka, girl. Alam mo, naiinis ako kay Carmela.
right now. Nung nasa book, hindi ako masyadong naiinis. Pero ngayon, nanggigigil ako. Naiinis ako sa kanya. Kasi sa sobrang feeling niya hindi magkakagusto sa kanya si Juanito. Sa sobrang pag-overthink niya. Ayan, tingnan nyo, nagkagulo-gulo na yung mga pangyayari. Pero alam mo yung itsura ni Heaven na, okay, slay girl, slay. Kinakaya. Ngayon ko lang nakita si Carmela na nakalugay dito. Usually, nakataas yung buhok nila. Oo nga, no? Bakit nung araw hindi masyadong nakalugay? Though si Helena is nakalugay ang buhok lagi. Wala ngayon, kailangan ko na subaybayan ng mabuti si Helena. Hindi si Helena yung kalaban mo. Oh, another day, another pagtatago. Ayan na nga ang pagtakas. Dumalaw siya mas sa pagpupulong na ginanap sa bayan kaninang umaga. Nasa Cavite naman si Kuya Sergio. Alam mo yung nakakatuwa dito sa family ni Angelito. Parang hindi sila nagtanim ng sama ng loob. Kasi sa mga nangyayari na to. And sa mga susunod na mangyayari. So, kung nabasa nyo yung libro, feeling ko naman na pe-predict nyo na kung ano yung mangyayari. It's just that hindi nyo gusto yung nagiging outcome. So, at least nasubaybayan nyo pa din, di ba? Buti na lang kahit paano, may kakampi ako sa mga oras na to. Si Juanito. Actually, madaming kakampi si Carmela. Siya ang hindi ko batid, ngunit ang sabi niya sa akin, magpapahangin siya sa lugar kung saan nagsimulang lahat. Pagmasdan ang simula ng lahat, may place pang ganun. Oo. May pagkamatalinhaga talaga si Kuya Juanito. Kaya dapat masanay ka na pinipili. In fairness dito kay Angelito, nag-try talaga siya mag-Tagalog. Oh! Gusto mo yan? Sorry pero nung una kasi nakikita ko yung kilig, pero bakit? Kasi parang makaliandro talaga ako. So, sorry guys. Paano mo nalaman na narito ko? Lungkot-lungkutan. Sad boy era. Sa puno ng mangga. Dito tayo unang pinagkasuntong ikasal. Dito na rin tayo. Magtatapos. Tatapos. Juanito. Ang totoo talaga. Huwag kang mag-alala, Carmelita. Hindi mo na kailangan pang sabihin sa akin. Yung masasabi mo, sobrang ibinigay ko para sa iyo. Alam niyo, nahirapan lang ako i-distinguish kung morning, tanghali, Carmelita, or dapit hapon. Kasi yung gabi madilim eh. magkakataong makasama. Yung ano nila, color gradient ba yung tawag dito? Hmm. Hangad ko ang kaligayahan mo. Sa piling ni Leandro. Oh, hangad ko ang kaligayahan mo sa piling ni Leandro. Oh, it really hurts. Oh. Ang hirap letting go someone you love. Sa bayan na nahuli po si Ginoong Juanito, kasama ang kanyang kalaguyo. Samantalang may napupusuan ka pong iba na hindi pa po alam kung sino. Kasi bumalik yung dati nilang mayordoma. So, yun yung nag-cheesemax dyan. Charis. Ano si Leandro? Carmelita,
Alam mo yung ang gulo-gulo na ng buhay ni Carmela. Tapos si Leandro. Pero naisip ko, ay hindi dapat kita iwan. Lalo na ngayong ikay may dinaramdam. Batid kong nagdadalamhati ang iyong kalooban sapagkat galit sa iyo ang iyong ama. O kaya't kakausapin ko siya. Ang galing magtagalog ni Joseph, ah. So proud. Kasi guys, sobrang balala siya sa Tagalog. Ang bilis. May paghawak agad ng kamay. Hihingin ko yung kamay sa iyong ama. Carmelita, nais kong marinig muli sa iyo ang iyong mga sinabi noong isang gabi. Ngayon, Hirap talaga. si Juanito naman ang pinakawalan Hindi mo ko. nasasabi yung feelings mo sa isang tao. Tapos, it turns out na parehas naman pala kayo ng nararamdaman. Kaso hindi mo sinabi kasi natakot ka. Ending. Walang happy ending. And ganun din naman kapag ka umamin ka din sa isang tao tapos hindi niya kayang suklian or hindi niya kayang panagutan yung nararamdaman mo. Eh di, mas masakit din yun. So, wala tayong choice. Like, kanina pa ako salita ng salita tapos hindi pala ko on yung mic ko. Pero anyways, yun nga sabi ko na parang nakukulangan ako dito sa mga Guardia Civil na parang ang hilaw ng pagkaka-arte nila. Kasi grabe yung mga artista oh. Yung emotions nila ramdam mo. Ito oh. Kung hindi, ipaliwanag mo! Bakit ka nag-iimbak ng ganitong klaseng bigas? Ang ganitong uri ng bigas ay nagtatagal ng mahabang panahon. Umulan man o umaral, hindi ito namumulot. Bakit ba ako magpapaliwanag sa iyo? Hindi mo rin ako papakinggan. Hindi mo naman ako pakikinggan. True. Dalhin mo lang ako sa korte. Doon ko ipaglalaban ang katotohanan. See? 1892 pa lang, wala na tayong matinong justice system. So, sa present government ngayon, guys, wala na talagang pag-asa. Kahit sino yata ang iupo, meron at merong anay na mauupo. Gets? Pamilya. Walang ginagawang masama ang aking pamilya. Hindi lahat ng gawang masama ay nakikita. Nanggigigil na ako kay kuya. Akala ko kanina hindi siya magaling na Guardia Civil. Yung mga ibang Guardia Civil lang. At dumi na nakahalo dito. Kulang pa rin talaga yung cinematography. Hindi kayong nakakulong sa tahanan ninyo. Naiintindihan ninyo. Hindi walang kasalanan ng aming pamilya. Napakatapang ni Juanito. Oh my God! Sobrang gulo na ng buhay ni Juanito. Ito na yun, dito na nagsimula ng pagkamkam ng power tong tatay ni Carmela eh. Gusto kayo? Siyempre, maghuhugas ano siya kasi nga nadama yung mga anak niya. Ay, note nyo, nag-doubt si Don Mariano. Gusto ko yung hand sign. Okay lang. Parang nakita niyo ba yun? Yung okay lang na sign. Oh, nakaka-stress. At galit na naman po ang ating Tawad kay Ama bukas ng umaga. tatay.
Kahit anong mangyari, mali ang ginawa nating pagtakas. Mga binibini, may dapat po kayong malaman. Ano na naman? Ayon po kay Kuya Eduardo, bumiyahe po sila General Seleno kasama pong biyag nilang si Don Mariano papuntang Maynila. At nalaman rin po namin na sa Fuerte de Santiago po muna siya ikukulong habang dinigit pa po sa Real Audiencia ang kanyang kaso. Sigurado ka ba riyan? Malaking kaso ang kaharapin ni Don Mariano. Oo, dinala dun eh. Siguro naman ay marami siyang kakilalang abogado na handang tumulong sa kanya. Sa masama pong balita, si Ginoong Ocampo po ang abogadong ibinigay ni General Seleno dahil walang sino mang abogado ang nais kumuha ng kaso ni Don Mariano. Kasi nga, pinagbantaan lahat. Sa kabilang bayan, hindi niya na ipagtatanggol ng maayos sa kanyang mga kliyente. Delikado si Don Mariano. Nice. Gusto yung may pagdaan ng ano. Tungkol saan? Oh my God. Hindi pa nga tapos dun sa... Sa pamilya Alfonso ang sasabihin mo. Mas mabuti pang ituko mo ang iyong bibig. Matulog ka na lang. Pero Ama, tulungan po natin sila. Alam ko naman pong maliligtas niyo si Don. At bakit ko gagawin yun? Putol na ang ugnayan namin sa isa't isa. Wala na akong pakialam sa kanya. At wala akong pakialam sa pamilya niya. Hindi po ba naging magkaibigan kayo? Pinagsamahan po kayo, hindi po ba? Hayaan niyo na lang po ba na... Alejandro! Anong yung ginagawa? Hindi mo Grabe. natin pinagbuhatan ng kamay ang iyong anak! Parang nakatira tong si Alejandro. Palinaman ang lahat. Lahat ginawa ko upang ingatan at protektahan ang pangalan ng pamilya. Ngunit dahil sa iyong pakikimasok sa trabaho ni General Seleno at pakikipagsundo kina Juanito at Helena upang hindi matuloy ang kasal, nilagay mo sa kahihiyan at alanganin ang ating pamilya. Totoo naman. Sobrang gulo mo kasi, Carmelo eh. Tawan mo ako sa liban. Pitawan mo ko, solidad. Oo, sobrang sweet naman na may mga gantong ate ka. Sobrang stress. Naramdam ko na yung stress ni Carmela sa mga actions niya. Ayan, ngayon. Si Daddy meron Reap what you sow. sinanggan. Dito mo lang pala yung mararanasan. Ito na po ang iyong gamit, Binibini. Inayos ko na po iyan para sa ilang araw na pananatili niyo po sa Maynila. Gusto ko yung nag-come up sila ng ganito, pero Lahat para matulungan. I'm sure may sasabihin na naman yung mga tao. Pero, paano siya? Huwag kang mag-alala. Ipinaalam ka ni Madre Olivia na mananatili ka sa kumbento para malayo sa mga problema at makapag-isip-isip. Ngunit ang alam niya sa kumbento sa Cebu ka pupunta. Ito yata pupunta sila sa ibang lugar. Da, ikaw ay mag-iingat. At huwag mong hahayaan na may makakita o makakilala sa'yo na kaibigan ni Ama sa Maynila. Kinausap na rin namin si Don Benjamino. Siya ang tagapamahala ng barko. At nangako naman siyang ililihim niya ang pagpunta mo sa Maynila. At huwag ka mag-alala. Susunod sa'yo si Madre Olivia. Salamat. Salamat ang marami. Ano kayang itsura ng Pierre nung araw? Medyo curious ako. May nais sumama sa'yo. Wala siya! Shipper talaga yung mga ate niya eh. Paano ka nakatakas sa mga kwarto sila? Tinulungan ako ni Eduardo. Batid niya rin. Ang gwapo ni Jerome Ponce din eh. Don Benjamino. Mga binibini ang Ginoo. Aalis na po ang barko sa loob ng isang minuto. Isang minuto. Ang bilis nung ano ah. Paano kaya nila gagawin to? Dito na lang kayo. Habang wala pong bakanting kwarto para sa iyo, binibini. Salamat.
Kita niya yan. Kita niya yan. Yes. Hindi. Hindi mo kailangan umiwas sa akin. Madaming nangyayari sa barko, Charisse. Sa iyo. Sana hinili ko na lang na sana ay hindi ko na lang nalaman. May ibang naman puso mo. Oh, ito talaga yung alam niya. Sorry, Juanito, pero ikaw yung laman talaga ng puso niya. Umasa na Ay, ikaw talaga yung mahal niya, Juanito. Oh my God, no? Si Leandro talaga yung umaasa. So sad. That's the sad reality. Minsan kailangan mong saktan yung taong mahal mo para sa kaligtasan niya. Diba? Ang hirap mag-amin ng feelings sa ibang tao. Ah! Parang nakakatawa yung get. Yung pag Para tumakas, ito'y pag-amin na nagtaksil ako. Maghanda ka. Maaaring maraming bagay at buhay ang magiging grabe si Sonia. sa pagkaulit ng Oh. Ang sakit sa ulo. Ito na, dito na magsa-start yung mga mamamatay na characters sa book. So, feeling ko naman na bibigyan ng justice ng mga characters. It's just that the surroundings, hindi talaga, it's not giving. Nakaka-stress, pero they make it work. So, buti na lang magagaling yung mga actors. And that's the end of my reaction video. Siguro madami kong makakrop dito kasi namatay yung mic ko and ayoko na siyang ulitin. Kasi wala na yung energy ko. Yun lang. Thank you for watching and see you on the next vlog. And grabe no, last 8 episodes na yan. Naka-10 na tayo. Halos halfway there. Yeah. Bye.